Lord, salamat po sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Hindi ka po nagkukulang. Lagi ka pong tapat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi po nagkukupas ang iyong pagmamahal. Ni kailanman hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Kaya po ikaw lamang po ang mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ano man po yung mga pagkukulang namin, Lord, tulungan mo po kaming mapunuan namin ang aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw na Diyos ay hindi po nagkukulang sa aming mga buhay. Ano man po yung mga pagkakamali namin, Panginoon, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, lagi po namin makita ang iyong katapatan at ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, salamat din po sa iyong presensya na naramdaman namin habang po kami ay umaawit ng papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, bago po namin pakikinggan ang iyong mga banal na salita, can you please, Lord, empty our heart today, O God. Not only our heart, even our emotions, O God. Not only our emotions, even our mind, O God. So that, Lord, papasok po ng maayos ang iyong banal na salita, Panginoon. And whatever be the hindrances, O God, na hahadlang para hindi po namin maintindihan ang iyong banal na salita, Lord, please, in Jesus' name, tanggalin mo lahat ng hahadlang, Panginoon. Mga problemang iniisip, dahil maraming pinagkakaabalahan, maraming iniisip, Panginoon, Lord, in Jesus' name, sa oras na ito, empty our whole being, O God. Nang sa ganun, Panginoon, papasok po ng maayos ang iyong banal na salita sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang inyong pong lingkod na magbabahagi. Lord, I acknowledge all my limitations. Alam ko po, Panginoon, na wala pa akong kakayahan kung wala ka sa aking buhay. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, humihingi po ako, Panginoon, at humihiram ng iyong katalinungan. Nang sa ganun, Panginoon, madali ko lang pong maibabahagi ang iyong mga banal na salita. May your Holy Spirit intervene in the midst of us so that, Lord, we can easily understand your words today, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So, itutuloy ko lang po yung naumpisa akong salita ng Panginoon na pinag-aaralan po natin, mga kapatid, kasi yun nga, sumingit si Pastora, Pastora Gina Len, amen. So, naintindihan mo ba natin yung message ni Pastora Gina Len? Amen. About yung powerful strategies, no? Amen. In conquering our new battles this 2020-2022. Amen. Si Pastora Gina Len, mga kapatid, is, ayun, masama na naman ang pakiramdam. Nagpa-prayer request pati yung nanay niya sa Pilipinas, medyo, sabi niya, delikado. Kailangan din ng prayer request na infection, na sobra daw, grabe daw yung pagka-infection, at kinausap siya ng doktor. Kaya ipag-pray din po natin siya mamaya, mga kapatid. Hallelujah. May magagawa naman po yung mga prayer. Amen. So patuloy po tayo sa topic po natin, o yung tema po na pinag-aaralan po natin about redeeming the time because the days are evil. No? Magdubli po tayo ng gumawa ng kabutihan. Kasi ang mundo pagulo na ng pagulo. Kahapon, habang nanonood na naman ako ng news, nakita ko na naman yung alitan ng Ukraine at saka Russia. Nagpukon na naman sila ng gulo, ng war. No? Dito nga, UAE nga sa kakwan, kita po natin, di ba? Na Ukraine at saka Russia naman, nagpadala na ang Amerika, nagpadala na ang Canada para suportahan ang Ukraine. Kaya kung makita po natin, pagulo na ng pagulo ang mundo. Biblically speaking, ang sabi ng Bible, kapag nakita po natin na nag-aaway-away ng bansa sa kabansa, ang sabi doon, malapit nang dumating ang Panginoon. That is the sign. Ang sabi sa Bible, di ba? Na bansa sa bansa mag-aaway. Yan na po yung sign na malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya po, ang pinapag-aralan po natin is redeeming the time because the days are evil. Magdubli po tayo na gumawa ng kabutihan para po yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord o sa Panginoon ay makilala na nila si Lord. Dahil pumapangit ang mundo. Marami nang namamatay na hindi nakakakilala kay Lord. Amen. At nakakaiyak ang mga tao ngayon. At ang keywords po natin is implication.
Pag sinabi po kasi nating implication, sinabi ko po sa inyo noon na parang may ipinapahiwatig, no? Kagaya yung sinabi ko sa inyo noon, kapag dinampian mo yung bata ay mainit ang katawan, sasabihin mo, ito ay may lagnat, may sinat, no? Yan po yung tinatawag na implication. So, implications of the phrase, redeeming the time because the days are evil, may pinapahiwatig, may pinapasabi o pinapakita yung tinatawag na redeeming the time because the days are evil. Ang unang napag-aralan po natin, pinapahiwatig niya na, ano po yung pinapahiwatig niya? Kailangan na tayong lumakad ng maingat. Kailangan na tayong lumakad ng maayos bilang isang mga anak ng Panginoon. Dahil kapag hindi po tayo lumakad ng maayos at hindi po tayo naging maingat, ang mga hindi mananampalataya ay mas lalo silang mai-stumbling block. Mas lalong hindi natin sila mahihikayat para manampalataya sa Panginoon. Pagtatawanan lang ang ating mananampalataya. At kapag naman tayo ay naging maingat, yung sinabi po natin kanina na redeeming the time because the days are evil, makakatulong po tayo sa kanila. Dahil magiging pagpapala po tayo sa kanila. Amen. Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan po natin umayos sa ating paglalakad. Dahil kapag hindi ka po kasi naingat sa iyong paglalakad, walk carefully, di ba? May butas dyan, baka mahulog ka. Di ba? Kaya laging sinasabi ng mga magulang natin, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Sa mga buhay po ng Kristiyano naman, mag-ingat, mag-ingat din po tayo sa ating paglalakad bilang isang Kristiyano. Lalo na kapag nakita ka nilang pumapasok sa simbahan. At kapag may kasama ka sa kwarto, may kasama ka sa trabaho, yung lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ako po ay naniligaw sa trabaho, dahil hindi naman maayos yung ginagawa ng mga kasama ko sa trabaho, at kapag ako ay naninita, sasabihin na lang nila sa akin, Pastor, nalulusaw ako. No? Kapag medyo nag-red-red na yung mukha ko dahil nakita ko yung mga ginagawa nila hindi maganda, naninigaw ako, naninita na ako sa trabaho, sasabihin na lang nila sa akin yung mga ibang lahi, Pastor, ibang lahi yun, hindi po mga Pilipino ha. In what if or what for na tayong mga Kristiyano nakita nila nakabihis tayo, nakahawak tayo ng Bible, nagkikipag-Bible studies tayo din, nakita nila na yung pananalita natin ay hindi maganda. Sasabihin ba nila sa atin din, sister, brother, no? Ang pangit. So, sa isang Kristiyano mga kapatid, dahil pagulo na ng pagulo ang mundo, pumapangit na ng pumapangit, kailangan na po tayong maging maingat at magdoble gawa ng kabutihan para po mahikayat natin yung mga hindi mananampalataya. Amen? Para po magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, maaring yung iyong kapatid, kapamilya mo, kapuso mo, ano pa, kasamahan mo sa bahay, kasama mo sa kwarto, sa dormitory, di ba? Katrabaho mo. At kapag nakikita niyang maayos ang iyong paglakad, maayos ang iyong pamumuhay, at nakikita niyang naaayon sa iyong pagsamba sa Panginoon, maaring isang araw sasabihin niya sa iyo, pwede ba akong sumama sa iyo? Amen. Wow. Praise God. Kahit hindi mo nasabing, isama mo siya. Siya na mismo yung magbibigay ng go signal para sumama sa iyo. Yung iba naman, hikayat ng hikayat pero walang sumasama. Bakit? Kasi hindi nila nakikita yung gawain o gawa ng isang Kristiyano. And that's why, because the days are becoming evil, we need to redeem it. Kailangan magdobli gawa tayo, magdobli ingat tayo na ipakita sa mga hindi mananampalataya na tayo po ay mananampalataya. Lumakad tayo ng maayos. Dahil kapag hindi po tayo lumakad ng maayos mga kapatid, pagtatawanan lang yung mga likuran natin. Amen. Kasi naalala ko pa tuloy, nung bago pa ako pumasok sa Bible School at nung nagsisimba na ako, siyempre maraming barkada noon, sasabihin nila sa amin pag dumaan kami, ayun si Pastor Pakundo. Pero yung salita ngayon, akala mo simple lang, pero may implikasyon. Diba? Kasi nga, umiwas na kami sa bisyo, umiwas na kami sa mga ginagawa ng kaibigan na paglalasing, kung ano-anong ginagawang hindi maganda. Iniwasan na namin yung mga kaibigan namin, pumupunta na kami sa mga
Bible studies, prayer meeting. Kapag dumaan kami sa kanto, doon sa may tindahan, sasabihin ng mga dati namin kaibigan, mga kainuman, oh, Pastor Pakin daw, merienda ka muna. Pero yung salitang gano'n, parang magaan mong pakinggan, pero masakit, di ba? Masakit. Ay, paano sasabihin kanila, sister? Pero iba yung yaya nila sa'yo. Kaya mo bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid, to redeem the time because the days are evil, we need to walk carefully. Hello? We need to walk carefully. This walk, it is not a literal walk. It is implied na ayusin mo yung pananalita mo, ayusin mo yung action mo bilang isang Christian, ayusin mo yung buhay mo, pakikito mo, pakikasalamu mo sa ibang tao na maging maayos. Hindi mo yung lumakad ka ng holy walk na. Hindi. Ang paglalakad na sinasabi dito, hindi po literal na paglalakad. Bagkos ito ay ipinapahiwatig niya na ayusin mo ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. That is only a figurative of speech. But the implication is, you need to fix your life being a Christian. Pangalawa, para hindi po tayo magtagalan, ito na yung muli. The second implication of the phrase, redeeming the time because the days are evil, is you need to understand the will of the Lord. Will ba ni Lord nandito ka ngayon sa loob ng sambahan na to? Yes. Yes. Amen ba talaga? Amen. Hallelujah. Ulitin ko po. Will ba ng Panginoon nandito ka ngayon? Amen. Hallelujah. So, the second implication of the phrase, redeeming the time because the days are evil, is understand the will of the Lord. Ang tanong ko, naiintindihan mo ba yung will ni Lord sa buhay mo? Alam mo ba yung will ni Lord sa buhay mo? O hindi mo pa alam? Gusto mo pang malaman? Hallelujah. Amen. Tignan po natin. The Greek word of unwise, na pinakuha po natin sa verse 17 po yan, ang ibig sabihin dito is aprons, at it means ignorant, totally senseless, and unlearned or foolish. Bakit ko sinasabi? Kasi sa 5:17, sige kuya, andyan ba yan? 5:17? Ay, wala. Ayan. 17, dito po natin kukunin. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Yung una mga kapatid, sabi dito, walk circumspectly. Kaya sinabi ko yung una na implication is walk carefully. Dahil sa ibang translation, ang ibig sabihin nito, walk carefully. Amen. Ang pangalawa naman na implikasyon is understand what the will of the Lord is. Amen. Bakit? Bakit kailangan natin alamin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Kaya sabi niya dito, therefore do not be unwise. Ano bang ibig sabihin ng unwise? Ha? Ano ba yung unwise? Huwag tayong maging mangmang. Pero sa mas malalim, kasi ang ginawit po dito is aprons. Ang sabi dito mga kapatid, sa ibang translation dapat, o sa ibang English, it means, sabi niya, ignorant. Hindi lang po ignorant, ang sabi niya, totally senseless. Walang, sige, ano ba? Kasi sa Greek word na ginamit is aprons, na ang ibig sabihin niya, ignorante, at saka totally senseless. Ano pa? Unlearned. At ang pinakamasakit na sinabi niya dito sa panghuli ay foolish. Pulpul. Walang utak. May Kristiyano bang ignorante? May Kristiyano bang walang utak? Hello? Dito ba kayo? Huwag kayo magalit sa akin, ha? Totally senseless. Alam mong maganda, hindi mo gagawin. Di ba? Pero yung hindi maganda, gagawin mo. Anong tawag mo doon? Mangmang. Di ba?
Kaya nga sabi ng matatanda noon, pag inuutusan ka ng maganda, ayaw mong gawin. Pero yung ginagawa mong hindi maganda, na ikinakahiya, nakakahiya sa ibang tao, yun ang ginagawa. Totally senseless. Unlearned. Marami na pong naituro sa atin. Bakit tayo magiging walang alam? Diba? O walang natutunan? Sa Pilipinas pa lang, sa mga church nyo sa Pilipinas, maaring marami na kayong natutunan doon. Amen. Pagdating nyo dito, unlearned kayo, hindi ako naniniwala. At ang pinakamasakit na sinabi niya is, walang Kristiyanong pulpol. So paano mo maiintindihan ang kagustuhan ng Panginoon or the will of the Lord kung ikaw ay ignorante? Kung ikaw ay totally senseless or unlearned or foolish? Kaya ang sabi niya, napaka-clear po kanina sa verse 17, do not be unwise. Bakit? Si Apostol Pablo, mga kapatid, he is elaborating on what yung sinabi sa Ephesians chapter, dito sa verse 15 kanina, say then that you walk circumspectly, not as a fool. Ini-elaborate niya lang dito, mga kapatid. Yung unwise, fool, sabi niya, but as wise. Ang taong hindi matalino, kahit palpak ang trabaho niya, gagawin niya. Wala siyang pakialam. Hindi nga matalino di ba? Ang taong, hindi ko alam naman kasi, may tao ba kasi hindi matalino? Ha? May tao bang pulpol? May tao bang walang utak? May karga naman, di ba? Pero hindi ko alam kung bakit si Apostol Pablo sinasabi niya sa Ephesian believers na dapat hindi kayo maging pulpul. Dapat hindi wala kayong utak. Kasi sabi, maaaring si Apostol Pablo sasabi niya, matagal ko na kayong tinuruan. I'm just reminding you na yung mga tinuro kong aral noon dapat ipamuhay nyo. Di ba? How could you understand the will of the Lord kung ikaw naman ay walang utak? O sige, totally senseless, foolish, unlearned, ignorant. You cannot understand the will of the Lord. Kailangan talaga maging wise ka, yung sinasabi niya dito. To understand the will of the Lord, you need to be wise. Kung dito ka naman, yung unwise, hindi, mga kapatid. And that's why si Apostol Pablo, mga kapatid, he is correcting the priorities of the Ephesian believers na dapat maging wise sila to redeem the time because the days are evil. Paano naman kasi ang Ephesian believers, mga kapatid? Ilang beses na si Apostol Pablo tinuruan sila ng magagandang asal. Paano naman kasi ang mga Ephesian believers, ilang beses na si Apostol Pablo, ano ba yan? Halos prinangkan niya na sa mga salita ng Panginoon para matuto sila. Yes, amen sila ng amen. Pero pag wala na si Apostol Pablo, hindi na pala amen. Amen. Di ba? Hangin. Walang napapag-aralan. No? And that's why sa Apostol Pablo, niremind niya ulit, mga kapatid, na dapat hindi sila maging mangmang. Hindi sila yung walang pinag-aralan. Dito nga, alos sa isang taon ako dito, mga kapatid, marami na rin po siguro akong naturo. No? Sinabi ko na rin po halos lahat-lahat. Kaya lagi kong sinasabi dati, sino bang nagkakamali? Bakit hindi natututo yung estudyante? The teacher or the student? Ang sabi nila, yung teacher, pastor, hindi marunong magturo. Pero, sabi naman nila, may mga fast learner kasi, pastor. May mga slow learner naman. O, di ba? I am the one. Sabi nila, I'm a slow learner. Matuhukan kita dyan eh. Ang pinag-aralan dito, salita ng Panginoon, hindi sa eskwelahan mo. Di ba? Because, if you are in the will of the Lord, I tell you, and I guarantee you, the Holy Spirit is working with you. Huh? If you are in the will of the Lord, I guarantee and 100%
the Holy Spirit of the Lord is working in your life. You can understand everything. You can learn everything. Amen. You are not being fooled. Sinabi ko sa inyo noon that the work of the Holy Spirit is He can give you wisdom. He can give you knowledge. Then how come you will be, yung sinasabi kanina na foolish, unlearned, totally sinless? And that's why you need to understand the will of the Lord. Pastor, how could I understand the will of the Lord? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hallelujah! Alam niyo po ba mga kapatid, itong message na to, Apostle Pablo o si Apostle Paul, he is addressing to the Ephesian church. It means they are believers or unbelievers? They are believers. Kasi marami daw sa loob ng Ephesian church na nagiging mangmang. Nagiging unwise. Bakit? Napapakinggan nila yung salita ni Lord pero hindi nila Sinasabuhay. hindi nila pinamumuhay. Yun po yung kaya sinabihan sila ng Apostol Pablo mga kapatid. At sinabi ng Apostol Pablo na pagulo na ng pagulo dito sa arubayan nyo. Ano bang arubayan? Sige nga. Pagulo na ng pagulo dito sa kapaligiran nyo. Hello? Wala nang nai-encourage sa inyo. Kaya dapat huwag kayong maging unwise. Dapat maging wise kayo. Dapat makita nyo rin, masense nyo rin na maraming ayaw pumunta doon sa church nyo. Tama mali. Parang ganyan yung sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi nyo ba nasisense na maraming ayaw nang tumingin dyan sa simbahan nyo? Ayaw na nila pumunta sa church nyo. Ayaw na nga nilang tignan yung church nyo eh. Parang gano'n na sana sasabihin ng Apostol Pablo sa kanila. Nakakahiya ng ginagawa nyo eh. Hindi nyo ba nasisense? Wala ba kayong utak? Diba? Wala bang karga ang mga isip nyo? Hindi nyo napapansin niya? Parang gano'n ang sasabihin ng Apostol Pablo sana kung idadirect niya. Pero ang sinabi niya, unwise, foolish, unlearned, ignorante. Ayaw niya lang pinadaanin na direktahan, no? Parang gano'n na sasabihin niya, nakakaya kayo, parang gano'n na nga sana eh. Oh, tignan mo nga yung katabi mo, seryoso. Ako yan. Diba? Mga kapatid, paano? How could we redeem that time? Because that is our evil. Kung tayo mismo. Diba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, you need to understand the will of the Lord. Kailangan tingnan nyo kung nasa linya ba kayo ng kagustuhan ng Panginoon ang ginagawa nyo. Baka nandun na kayo sa ibang daan. Hindi na sa linya ng Panginoon. Hindi niya sa will ni Lord. Dahil kapag wala ka na sa will ni Lord, 100% you will not be a good example. Hindi ka magiging good example pag wala ka sa will ni Lord. But if you are in the will of the Lord, 100%, you will be the light of this world. Amen. You will be the light of this world. Kaya po mga kapatid, napakaganda pong kailangan nating intindihin. Nako. Two concrete ways on how Christians in our kapanahunan, dahil noon kapanahunan nila, yung pinag-aaralan natin kanina, redeem the time as God wants us to do because the days are evil. Tingnan po natin. We can redeem the time by encourage other people in the Christian walk. Paano ka naman mag-encourage ng Christian walk? Hindi ka nga nakaka-walk ng bilang isang Kristiyano. Di ba? Ikaw nga, yung pananalita mo, puro sabog-sabog. Pabugkaw-bugkaw. Pasigaw-sigaw. Pasigaw-sigaw. Okay lang kung kakilala na kita. Pero mga kapatid, we can redeem the time by encourage other people in the Christian walk. Ito, mahirap tong gawin to no? Bakit? Minsan ang hirap magyaya Dahil titignan ka muna pababa-pataas Oh. Di ba? Alam mo, pag titignan ka pababa-pataas, ibig sabihin, ano ibig sabihin? There's something wrong. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Unang pasok niya sa simbahan, sa church.
Katoliko ang nanay ko eh. Sa Katoliko, hindi ka pinapansin eh, di ba? Alam pakialam, umupo ka sa likuran. Totoo! Kaya nanay ko gustong-gusto niya doon. Umuwi ka sa lugar. Pagkatapos ng simba, maglaglag ka. Ganun-ganun ka, umuwi ka na. Eh, nung pumunta ang church ko sa church, edi tinignan siya pababa-pataas. Kasi yung unang punta niya, siguro hindi ko alam. Tapos, pag uwi niya sa bahay, sabi niya, ayaw ko na pumasok dyan sa church. Ah, paano naman pag tignan nila ako? Sabi, bakit kakainin ka ba? Ayaw mo tignan kanila, ayaw mo yung tinitignan kanila? Sabi, para naman yung tingin nila eh, ganito, ganyan. Di ba parang may implication kasi na parang hindi maganda, di ba? Pero hindi mo alam, tinitignan ka lang naman. Ang masakit yung sinabi ko kapag nagyayaya ka at tinignan ka ng pababa-taas, yun ang may implikasyon. Eh nung pagpunta daw kasi ng nanay ko, sabi niya, pumapasok pa niya lang, kasama yung kapatid ko, tinignan daw siya. Sabi, pangit siguro yung suot ko. O kaya, wala kasi akong bagong t-shirt eh. Wala akong kasi bagong may suot. Sabi ko, hindi yun. Sabi ko sa kanya. Pero kapag kasi mga kapatid, if someone is looking with you, na pababa pataas minsan, may mga implication kasi minsan, di ba? Parang may something na mararamdaman kang hindi maganda. Most especially, itong sinasabi ko sa inyo, if you are encouraging other people in the Christian walk, mga kapatid, ito yung mahirap. Pag tinignan ka ng pababa pataas, minsan, masakit isipin na may implikasyon. Pagulo na ng pagulo ang mundo. Dito sa Abu Dhabi, marami pa rin hindi save. Plot by plot, building by building, makita mo naman, no? Akala natin ang dami ng mga Kristiyano dito, akala natin ang dami ng mga churches dito, pero sabi pa naman ng mga ibang tao, hindi po lahat ng pumapasok sa simbahan, pastor, ay totoo. Sabi pa naman ng iba sa akin, kapag nagsasalita ako doon at nag-i-encourage ako. Mga kasama ko sa trabaho, pag sinasabi ko, hindi naman lahat ng pumapasok sa simbahan, baka Diyos eh. Sinasabi nila sa akin. Ang sinasabi ko naman sa kanila, kahit pa hindi sila maka-Diyos, at least nakikinig sila, hindi kagaya mo. Sabi ko at least sila baka balang araw, tumubo yung salita ng Panginoon na papakinggan nila, ikaw. Totoo naman, di ba? Kahit pag-gaano kasama yung tao at pumapasok sa isang simbahan, kahit sa ang simbahan at pumapasok siya, hindi natin alam, balang araw, yung banal na espiritu ay magtrabaho sa kanyang buhay. Amen. O, di ba? At least. Di ba? Ang sabi naman ng Bible sa Romans chapter 10 verse 17, ano? Hearing by hearing. Anong hearing by hearing? Wala po tayo sa korte ha. Naisip ko yung Ang sabi doon, faith comes by hindi ba? At least may napapakinggan siyang salita ng Panginoon. Kahit pag-aano kasama ang isang tao, kung nakikinig siya ng salita ng Panginoon, someday, somehow. It is the work of God. It is the work of the Holy Spirit. Na in due time, marirealize niya lahat. Ang sabi nga, walang tuhod na hindi luluhod kapag presensya ng Panginoon ang naramdaman mo. Amen. Walang bunganga na hindi makakapag-worship kay Lord kahit anong lumalabas na pangit sa bunganga mo. Kapag yan ay sinagi ng Holy Spirit, makakapag-worship ka kay Lord. Ano sabi ni Isaiah? I am an unclean lips. Di ba? Sabi niya, hindi po ako karapat-dapat. Pero nung dinapihan siya, di ba? Charcoal, sabi niya doon, na nag-uuling, no? Anong implication nun? Nung dinapihan siya ng ganun, biglang, anong sabi niya? Whom shall I send? Anong sabi niya agad ni Isaiah? Lord, here I am. Here am I. Send me. O di ba? Nung una nagre-reklamo siya, sabi niya, I am an unclean lips. Ang bibig ko, puro chismis ang lumalabas, Lord. Di ba? Marites ako, Lord. Parang ganun lang sinasabi ni Isaiah eh.
Oo naman, di ba? Parang gano'n lang. Sabi niya, nagreklamo siya dahil tinawag siya magtrabaho. Sabi, hindi ako pwede, Lord. Ayaw man ng clean lips. Parang sasabihin niya lang, maritis ako, Lord. Marisol pa ako, Lord. Lahat na. Di ba? Pero nung sabi ng isang angel, binigyan siya ng isang yung call na, nagbabaga at dinapian yung kanyang dila. Sabi niya, whom shall I send? Nagtanong na kung sino ang isusugo. Ang sabi niya nga, Lord, here I am. Or here am I. Send me. Di ba? Kaya po wala pong imposible sa salita ng Panginoon. Kaya po wala pong imposible kahit ganong kasama kang tao na pumapasok sa isang simbahan, someday somehow, if the Holy Spirit is work with in your life, at kapag sinurinder mo ang puso mo at nagpapakumbaba ka, God will touch you. Amen. And that's why it is important to understand the will of God in our life. Amen. Kailangan po nating intindihin. Ito po, yung isa, you need to walk. Ay, saan ba? Number 2. Yeah. Ayan. Number 2. Hindi ko ba nalagay? Conclusion na pala. Hindi ko ata nalagay. Oo. Number 2 pala to. Walang nalagay ko. We can redeem the time by not repaying evil for evil, but rather doing good. So we can redeem the time. Diba? Bakit? Yung gumagawa ng hindi maganda sa'yo, huwag mong gagantihan. Yan yung masakit, pastor eh. No? Yan yung masakit. Sabi, tama pala yung sinasabi ng matatanda pastor. Kapag binato ka ng tinapay, batuhin mo na. Baliktad ba? Kala ko hindi nyo naman eh. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi ko, hindi ko naiintindihan ng bata ko. Sabi ko, unfair. Mamaya, yung tinapay mo, pinalamanan mo naman. Pinalamanan mo ng lason. No? Malalason naman pala. No? So, mga kapatid, isa po ito sa mahirap gawin. Tama, Malay? Ha? Isa po ito sa mahirap gawin. Pero ang tanong, will ba ni Lord ito? Ha? Na kapag yung isang tao gumawa ng hindi maganda sa iyo huwag mong gagawan ng hindi maganda yung tao gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Will ni Lord yan? Amen. You will not repay evil for those people who will make evil for you. Amen. Will ni Lord yan? Kasi minsan hindi natin naiintindihan no? Unfair, pastor. Lagi na lang akong inaapi. Di gaganti rin ako. Sino ba dito mahilig kumante? Sino ba dito nagbibilang? May sama. Sige ka. Okay, isa. Isa pa. Isa pa talaga. Di ba? Ang sabi lang, we can redeem the time by not repaying evil for evil, but rather doing good. Sumasama na nga na sumasama ang mundo, sumasabay ka pa. Di ba? Sasabihin mo ba sa akin, go with the flow na lang tayo, pastor. If we cannot beat them, join them. Ikaw lang mag-join. Di ba? And that's why, mga kapatid, ang sabi naman ng Bible, ng Lord, vengeance is, kaya huwag po kayong gumanti kapag may mga taong nag-aagrabyado sa inyo. Sinichismis kayo, kinukutya kayo, inaagawan kayo lang sa inyo. Leave it to the Lord. Amen. Ipag-pray mo kay Lord yan. Dahil si Lord ang pinakamalakas na sandigan. Di ba? Kanta nga yan di ba? Sandigan. Di ba? Totoo po yun. Kapag kumapit ka kay Lord, wala kang talo. Wala kang talo. Kapag nasa kay Lord ka, wala kang talo. Lagi kang panalo, mga kapatid. So, mga kapatid, a well-known pastor, an author of a book, ang sabi niya, mga kapatid, sa aklat niyang God's Will, ang sabi niya,
He says in His book, as believers, if we do not know God's will, what are we? Sabi niya, uninformed. Hindi ba tayo na-informed? Sabi niya, searching. Ano pa? Or we are stupid, ang sabi niya. Kaya tanong niya daw sa isang kongregasyon, sino po nakakaintindi ng pagkatawag niya sa Panginoon? Amen. Sino pong nakakaintindi kung bakit tinawag siya ni Lord? Ang sabi niya sa isang congregation. Wala daw sumagot. Kaya sabi niya, wala bang nag-inform sa inyo? Sabi niya, no. Hindi niyo ba na-search sa salita ng Panginoon? Ang sabi niya, no. Then ang sabi niya sa conclusion niya, so, you are all stupid. Napakasakit, no? Napakasakit. Alam nga naman sasabihin ko, may stupid ba, stupido ba dito? Wala, pastor, nasa Pinas. Nasa Pinas daw. Sinisi niyo pa yung Pinas, di ba? So, mga kapatid, masakit mang isipin na hindi tayo na-inform, pero na-inform na kayo ng salita ng Panginoon. Marami na pong mga pastor na duman sa inyo. Baka ako yung panghuli na siguro, no? Marami na pong mga message kayo napakinggan. Kaya po dito mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verse 17, do you see the word unwise? Foolish, mangmang, ignorante, senseless, totally senseless. Isa ba tayo dito? Makikiflow pa ba tayo sa Ephesian believers? Makikiagaw pa ba tayo sa kanila? Ha? O dito tayo sa tinatawag na Apostol Pablo na dapat maging wise po tayo. Maging maingat. Ang taong wise daw, matalino, laging nag-iingat yan. Tama naman, no? Paano ka matatawag na matalino ka kung hindi ka maingat? Parang hindi naman ata komportable yung salitang matalino yung taong to. Di ba? Kaya tamang-tama rin kapag sinabi kang pulpul, mangmang, ibig sabihin talagang hindi maingat yan. Careless talaga yan. Kahit alam niyong maraming tao, nagpapasalaksak siya ng mga salita na nakakasira sa ibang tao, nakakapasakit sa ibang tao, wala siyang pakialam. Dahil, hindi yan matalino. And that's why, be very careful mga kapatid. You need to understand the will of the Lord. Amen. Come on. Sita family. Know God's will. Kailangan natin alamin ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Now, palala na ng palala ang mundo. We need to understand the will of the Lord. At ano ba ang will ni Lord talaga sa ating mga buhay? Sige nga. What is the will of the Lord? Pastor, every Saturday dito ako. Wow! Ano pa ang will ni Lord sa inyong mga buhay? Gusto ni Lord na gamitin ako, Pastor? Are you sure? Baka ningas kugon lang. Anong salitang ningas kugon? Pakitang gilas ba yung ningas kugon? Sa umpisa lang. Ningas kugon. Alam niyo ba, ang salitang ningas kugon, ningas. Di ba kasi alam niyo yung kugon? Yung nagliliyab, nabigla ang liyab, pero saglit lang. Abo na. Kaya ningas kugon. Oo. Nagiging abo agad. Dito mga kapatid, bilang isang mga Kristiyano, we need to understand what the will of the Lord is. Ano ba yung will ni Lord sa ating mga buhay kung bakit niya tayo tinawag? Sige nga. Bakit andito ka? Tanong ako kanina, will ni Lord ba na andito ka? Anong sabi nyo kanina? Sige nga. Bago ako magtanong ulit. Amen! So, ano yung purpose ni Lord kung bakit andito ka naman? Para purihin sa Kanya. Amen. Ang pagpupuri sa Panginoon dapat nagre-reflect sa ating mga buhay, sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao.
That is the will of the Lord. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 5, if I am not mistaken, verse 13 to 16, ang sabi niya doon? Ha? You are the light of the world. Will ba ni Lord na maging light ka sa mundo? Amen. Yes! Kaya nga tinawag ka ng Panginoon na mag-worship sa Kanya para yung pag-worship mo kay Lord, makita ng ibang tao at magningning yung pag-worship mo kay Lord at maging ilaw ka sa kanila. Amen. Amen. At makakahikayat ka ng ibang tao na hindi mananampalataya. That is the will of the Lord. Amen. Yan po yung kagustuhan ni Lord na tayo po ay maging ilaw dito sa mundo. 100% that is God's will na may madala ka sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, pastor minsan mahirap pala maging ilaw. Ba't si ilaw ko naman minsan? Napundi. Pastor, may brown out naman. Ay, huwag mong i-brown out yung faith mo. Baka yung pag-brown out ng faith mo, dumating si Lord. Ikaw tuloy ang na-brown out. No? Kaya pa mga kapatid, naiintindihan nyo na ba kung ano yung will ni Lord sa buhay nyo? Anong sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2? Romans chapter 12 verse 1 and 2. Iba yung mga kanto. Oh. Do not conform to the pattern of this world. Will ba ni Lord yun na hindi tayo gagawa ng hindi maganda? Ng gawain ng mundo? Yes, that is the will of the Lord. Huwag kang makipag-conform sa ginagawang hindi maganda ng mundo. Dahil kapag nag-conform ka, hindi na yung will ni Lord. At ang sabi niya, be transformed. Dapat tayo ay nagtra-transform. Nagtra-transform para saan? Nagta-transform para sa liwanag. Nagliliwanag. Hindi yung nagta-transform na bumabalik ka sa samaan. Oh, di ba? Be transformed. Kung noon medyo mahina yung ilaw mo, dapat pagningningin mo pa sa ibang tao. That is the will of the Lord. Yan po yung gusto ni Lord. Ang sabi niya doon, dapat maging banal ka. Di ba? Dapat maging banal ka. Living sacrifice, holy and acceptable, sabi niya, that is the will of the Lord. Di ba sa dulo yun ang sinabi niya? That is the will of the Lord is in your life, sabi niya. Mga kapatid, sino nakakaintindi ng kagustuhan ni Lord sa kanyang buhay? Amen. O, tingnan niyo, ako palang nakataas. Nataas pa pala, pastor. Mamaya na daw itaas. Di ba? That's why, napaka-importante po mga kapatid that we need to understand the will of the Lord in our life. Bakit? Kasi kapag naintindihan mo kung ano yung gusto ng Lord sa buhay mo mga kapatid, 100% hindi ka po matitisod. Amen! Amen siya! Hallelujah! Totoo po yung mga kapatid. Kaya po, siyasatin niyo po ang inyong mga puso, siyasatin niyo pa ang inyong mga buhay, kung bakit po kayo dinala ng Panginoon at tinawag ni Lord na magsamba sa Kanya. Then 100% I guarantee you, magiging maayos po ang inyong mga buhay. Hindi lamang po aayusin ni Lord ang inyong mga buhay, pagpapalain ni Lord ang inyong mga buhay. Amen. Garantisado, mga pamilya nyo, mga pananim nyo, mga trabaho nyo, igagardyan ni Lord. Amen. That is the will of the Lord. Kasi ang will naman ni Lord talaga ay mabigyan ka ng magandang buhay. Diba? Anong sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen! A plan to prosper you, not to harm you. A plan to give you hope and a good future. That is the will of the Lord. Bibigyan ka ng magandang buhay. Magandang buhay in Diyos is na hindi ka maging milyonaryo. Why not kung maging milyonaryo ka? Kaya lang, baka naging milyonaryo ka, makalimutan mo si Lord. Kaya napakatalino rin ni Lord, no? Kaya nga sabi ko siguro, kaya hindi rin ako naging milyonaryo, baka hindi ko nakilala si Lord. Di ba? Pero maganda sana kung milyonaryo ka, nakilala mo si Lord, mas malaki yung ministry maaabot mo, no? Wow. Pero bibihira ata yung gano'n. Kahit sa kapanahunan nila noon. No? Kaya tignan mo ngayon, naging pastor noon. Karamihang naging alagad ng Panginoon, sino? Mangingisda. Correct. Di ba?
Si Lucas lang ang medyo matikas-tikas dahil doktor. Kaya kahit sa kapanahonan natin yan, bibihira rin. Kaya punta ka sa Bible School, karamihan binubuhay ng mga sponsorship. Endangered species na nga pastor sa Pilipinas. Bibihira na nga pumupunta sa Bible School. Yung batch ko dati, 21 kami, nag-graduate kami, 11. 11. Tapos nagpastor, ilan lang ang nagpastor? Nakalagay pa naman sa Bible School. Come learn. Go forth to serve. Dito mga kapatid, sasaraduhan ko dito. Sana po, intindihin natin o alamin natin kung ano talaga yung purpose ni Lord sa buhay natin. Paano po natin malalaman? Gumawa kayo ng inyong sariling devotion. Pray to the Lord. Lord, ano ba yung, bakit mo ako tinawag? Bakit ako nag-worship sa'yo? Bakit mo ako ginagamit sa church? Lord, sabihin mo kay Lord, ano ba yung purpose? Ano ba yung plano? Ano ba yung will mo sa aking mga buhay? In due time, may process si Lord para ipakita sa iyo lahat. At kapag naintindihan mo yan, ano man yung pagsubok na dadaanan mo, you will stand by your feet. Makakayanan mo lahat ng pagsubok sa buhay. Kasi maiintindihan mo kung ano yung will ni Lord sa buhay mo. At kapag naintindihan mo yung will ni Lord sa buhay mo, magiging malaking pagpapala ka sa ibang tao. Then, you can redeem the time because the days are evil. Understand the will of the Lord in your life. Maging blessing ka sa ibang tao. Mga kapatid, are you ready to be a blessing? Amen. Gusto mo nyo bang maging pagpapala sa ibang tao? Amen. Maging pagpapala sa ibang tao, not in the sense na magbigay ka ng pera, not in the sense na magbigay ka ng mga gamit. You can be a blessing in other kinds. In many ways, mga kapatid. Kapag naging magandang halimbawa ang iyong buhay, you will be a blessing. Amen. Dahil pagulo na ng pagulo ang mundo, mga kapatid, mag-double time po tayong gumawa ng kabutihan. Kung ang kaaway ay nagdudubli naman para para sirain tayo, tayo naman po dapat ay magdoble ingat na sa ating paglalakad bilang isang Kristiyano para walang matisod at magdoble tayo na gumawa ng kabutihan para po mas maraming may lalapit sa harapan ng Panginoon. Amen! Amen. At sa 2022 na ito, bago matapos ito mga kapatid, I do believe with all my heart, if we walk carefully, marami po tayong madadala sa harapan ng Panginoon. God bless you all po mga kapatid.